isa sa mga sikat at tanyag na nobela ang naglalaman ng 31 na kabanata. Kusang loob na humarap at ilalathala ang kaalaman sa bahagi ng ika-31 na makukuha. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay mag-uulat sa panibagong kabanata ng Il Filibusterismo. Sa mga oras po na ito, atin pong tatalakayin at bibigyang pansin ang ika-31 kabanata ng Il Filibusterismo na pinabagatang ang mataas na opisyal. Sa pagkakataon po na ito, sisimulan po natin ang ating talakayan sa pamamagitan ng pagpapakilala sa mga pangunahing tauhan na nabanggit sa patutunghayan sa kabanatang ito. Una narito ay si Makaraig. Siya ay isang mayamang mag-aaral na masigasig sa pagkikipaglaban tungkol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila, ngunit nawala sa panahon ng kagipitan. Siya ang unang nakalaya sa kabilanggo ng Kabanata 31. Pangalawa ay si Isagani. Isa siyang makata na hangarin ang pag-aproba sa pagkakaroon ng Akademya ng Wikang Kastila. Siya ang pinakahuling nakalaya sa mga kabataang nahuli at nabilanggo sa tulong ng kanyang amain na si Padre Florentino. Pangatlo ay si Padre Florentino. Isa siya sa mga praile na nasa bayan ng San Diego. Amain ni Isagani na tumulong sa kanya noong siya ay nahuli at nabilanggo. Pang-apat ay si Huli. Siya ang babaeng anak ni Kabesang Tales na kilala bilang Matang Lawin at kasintahan ni Basilio, ngunit iba ang napangasawa sa huli. Panglima ay si Basilio. Siya ang anak ni Sisa sa Nolimi Tangheri. Nag-aaral ng medisina at kasintahan ni Huli. Siya lamang ang hindi pinalaya na nakakulong sa Kabanata 31. Pang-anim naman ay si Kapitan General. Siya ang makapangyarihan sa Pilipinas bilang itinakda sa Espanya na namumuno sa Pilipinas. Isa siya sa mga taong gusto manatili si Basilio sa bilangguan. Pang-pito naman ay ang mataas na opisyal. Isa siyang Kastila na naglilingkod sa pamahalaan ng Kastila sa Pilipinas. Dahil may alitan sila ni Kapitan General, nahihirapan siyang palabasin si Basilio sa bilangguan sa Kabanata 31. Siya ang tagapagtanggol ni Basilio. Pangwalong katauhan naman ay si Kutserong Katutubo, isang Pilipinong kutsero na naghatid sa mga pupuntahan ng mataas na kawani. Ang panghuling tauhan natin sa kabanatang ito ay si Benzay, isang Kastilang mamahayag na nagpabalita tungkol sa pagiging mahabagin at maawain sa Kapitan General sa mga kabataang nahuling pinagbibintangan na kasama ng mga kilusan. Ngayon, magtungo naman tayo sa talasalitaan ng kabanatang ito. Una, narito ang salitaang nabunyag o ibig sabihin ay nalaman. Pangalawa, predikador o tagahatid ng mensahe sa simbahan o preacher. Pangatlo, pagsisikap, ibig sabihin ay pagpursige. Pang-apat, kawani, ibig sabihin naman ay taong kabilang sa nagtatrabaho sa loob ng isang institusyon. Panglima, malubha o ibig sabihin naman ito ay malala. At ang panghuli, alitan o pag-aaway. Ngayon atin namang alamin kung saan ang tagpuan ng ika-31 sa kabanata ng Il Filibusterismo. Ang tagpuan natin ay sa palasyo ng Kapitan General. Ngayon dumako na po tayo sa buod ng ika-31 kabanata ng Il Filibusterismo na pinabagatang ang mataas na opisyal. Ang pahayagan sa Maynila ay patungkol lang sa nabunyag na patayan sa Europa. Pagbibigay karangalan sa mga predikador sa Maynila at sa tagumpay ng operatang Pranses. Wala man lang na balita tungkol sa nangyari kay Huli.
Balita din ang pag-alis sa bayang iyon ni Padre Camura upang manirahan sa kumbento ng Maynila. Dahil sa pagsisikap ng mga kamag-anak ng mga bilanggo ay unti-unti silang nakalaya. Sunod-sunod na nakalaya ang mga mag-aaral na sina Makaraig at Isagani. Hindi pa rin nakakalaya si Basilio dahil sa makasalanang pagkakaroon ng mga aklat na bawal. Ipinagtanggol ng mataas na opisyal si Basilio, ngunit lalo iyong makasama nang malaman ng Kapitan General na ito'y naging utusan lamang. Pinangatawanan ng mataas na opisyal ang pagtatanggol kay Basilio. Dahil dito, higit na naging malubha ang alitan sa pagitan ng mataas na opisyal at ng Kapitan General. Tumako naman tayo sa aral ng kabanatang ito. Una, may mga taong kahit na alam ng mali sila, ay paninindigan na lamang ito upang hindi maibaba ang sarili at mapahiya. Ipipilit nila ang gusto kahit mayroong masamang epekto na sa kanilang kapwa. Umako naman tayo sa pagtataya. Una, pamagat ng kabanata. A. Ang huling makatuwid. B. Ang mataas na opisyal. C. Ang ibinunga ng mga paskel. Pangalawa, sino ang pinagtanggol ng mataas na opisyal? A. Si Basilio. B. Si Kapitan General. C. Si Padre Camura. Pangatlo, sina Makaraig at Isagani ba yung mga nakalaya na mag-aaral sa bilangguan? A. Oo. B. Siguro. C. Hindi. Pang-apat, sino ang hindi pa rin nakalaya ng dahil sa kasalanang pagkakaroon ng mga aklat na bawal? A. Basilio. B. Maria Clara. C. Makaraig. At ang panghuli naman ay saan ang tagpuan ng ika-31? A. Sa bayan ni Kapitan General. B. Sa palasyo ni Kapitan General. C. Sa palasyo ni Padre Camura. Ito na ang wakas ng kabanata. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong atensyon at pag-unawa. Muli pong babati ng isang magandang umaga. Hangad ko po sa ating lahat ay isang araw na mapagpala.